Meron nang maglalaban sa finals. Sa susunod na lang yung preview. Ito muna yung mga players na meron chance na mag-iba yung desisyon pagdating ng off-season. Depende kung magre-retire na sila or huling taon na nila sa NBA. Depende kasi yun sa magiging move ng mga team pagdating ng free agency. Meron na kasi mga player or OG na star na nasa retirement plan na. Meron naman kasing papalit sa kanila. Una si Chris Paul, 40 years old na siya. Ininsist pa ni CP3 na hindi pa siya magre-retire. Maglalaro pa siya kahit mahigit 40 years old. Ang San Antonio, after niya maglaro doon, nagkaroon ng plus 12 sa winning record. Nag-average naman si CP3 ng 8 points, 3 rebounds, 7 assists, 1 steal at nasa 1.6 turnover per game. 42 and 37% shooting. Kung kailan pa nagkaedad itong si Chris Paul, dun pa siya nakalaro ng 82 games. At kung alin pa yung mga taon na meron siyang chances na umangat sa championship, dun pa siya nai-injured. Ang team din na merong interest kay Chris Paul pagdating ng off-season ay Dallas Mavericks. Kailangan kasi nila ng pamalit kay Kyrie sa point guard position. Andun pa rin kasi na napapataas ni Chris Paul ang winning rate ng team na pinupuntahan niya. Pero ayaw talaga niyang sumama kay LeBron. Mag-best friend pa silang dalawa niyan. Mukhang magre-retire si Chris Paul na walang championship. Ang daming pagkakataon ni CP3 na sumama sa ibang mga star player para makakuha. Kaso iniiwasan niya, inuna din yung malaking kontrata, pati yung jersey number naging rason pa. Si Steph Curry naman sinabi na ang possible retirement year niya 2027 dahil ang contract niya until 2027 pa. Ito yung pinirmahan niyang contract extension. Pwede naman kasing gawin ni Steph ngayong off-season pumirma ng kontrata para 2 taon. Kaso hindi niya ginawa. Lalabas kasi na 39 years old na si Steph kapag pumatak yung 2027 at kapag natapos din ang kanyang kontrata. Si Steph ang pang-12 player last season na pinakamatanda. Hindi naman bottom feeder ang Golden State ngayong season. Nakuha pa nga nila si Jimmy Butler na nagpaiba ng kanilang postseason. Aminado din si Steph na hindi na siya katulad ng dati. Lalo na yung katawan niya hindi na tumatagal sa small ball offense na ginagamit ng team. 2 season pa para kay Steph at hindi na madadagdagan yon ayon sa kanya. Sinabi rin naman niyang hindi siya gagawa ng podcast. Base naman kay Draymond Green, hindi magre-retire si Steph hanggat hindi nila nakukuha yung ika-5 championship. Ang contract ni Draymond, Steph at Butler naka-align hanggang 2027. Kaya nga pinirmahan agad ni Butler yung kontrata niya after ng trade. Kaya nga nakakapagtaka rin yung issue ng contract niya sa Miami ay parehas lang din naman pala yung ibibigay. Meron ding idea na ibalik si Klay Thompson sa Golden State via trade. Hindi masyado makakaapekto sa Warriors yung kontrata niya pero yung ipapalit, yun lang ang hindi alam. Naka-align din yun halos kina Steph, Draymond at dito kay Butler. Sila kasi yung big three na nagpalaki ng franchise ng Golden State at isa din sa hinihiling ni Steph na silang tatlo ay mag-retire bilang part ng Warriors. Dahil nandun pa si Steph until next 2 years, wala pa silang balak mag-reveal. Hindi rin naman sila gaanong gumagastos na ngayon ng malaki sa kontrata dahil meron ng limit. Naapektuhan yung lineup nila. 2 players na rin ang napakawala ng Golden State, posible pang maging 3. Sinabi naman ni Shams Charania na ang 2026 season ang posibleng huling taon ni LeBron sa NBA. Parang ilang beses ko nang narinig yun. Year 23 para kay number 23. Bala kasi ni LeBron i-accept ang player option niya ngayong taon. Bukod sa offer ng Lakers na mahigit 100 million sa 2 taon pa. Halos ganun din naman kasi yun. Ang magiging factor pa doon, magaganap kasi ang All-Star Weekend next year sa Los Angeles. Kaso ang Clippers ang host. Nakadepende di umano sa lineup ng Lakers ang magiging desisyon ni LeBron. Kailangan nila ng isang true center, bukod pa yung players na kailangang i-build kay Luka, hindi kay LeBron. Sa lineup, kailangan ni Luka ng isang big man at isang wing player katulad ng setup niya sa Dallas. Yun kasi ang nadadalang team nitong si Luka. Free agent na si Jackson Hayes na sa report gustong umalis ng Lakers dahil sa naging role niya. Si Dalton Knecht hindi sigurado kung mati-trade. Nilagyan pa ng rumors sa contract dispute itong si Austin Reeves na posible ding mawala sa lineup ng LA. May total pang $16 million na natitira ang Lakers sa second tax apron. Kung tatanggapin kasi ni LeBron yung $52 million na player option, mahihirapan ang LA na bumuo ng panlaban na lineup.
Dahil nga base case siyam nakadepende sa lineup ng Lakers yung magiging desisyon ni LeBron, ay nakadepende rin naman yung lineup ng Lakers sa magiging desisyon ni LeBron dahil nga sa contract. Malaki na kasi yung nasa mahigit $50 million para makabuo ng isang panglaban na team. Hindi pa nawawala doon ang option ni LeBron na lumipat ng team para makahabol sa ikalimang championship. Base din kay Danny Green, yung current roster ng Lakers hindi mananalo ng championship yun dahil nga bigla nilang binrake yung Edith LeBron duo. Naging parehas pa ang problema nila sa big man. Si Al Horford naman ng Celtics wala pang balak mag-retire. Going 39 years old na si Horford na parehas team niya nakapasok ng final, Celtics at Thunder, na ginawa na nga siyang matanda para hindi makalaro dati. Interesado din pumirma sa Boston itong si Al Horford. Ang Celtics nga lang aabot ng $464 million sa kanilang payroll at taxes sa susunod na taon, kaya kailangan nila magbawas ng player. Nasa $9 million ang kontrata ni Horford noong nakaraan. Negative $19 million na sa second tax apron ng Celtics. Meron pa sila mga player na kailangan ng extension, kaya nakadepende sa kakalabasan ng free agency ang magiging retirement plan ni Horford. Si Kevin Love naman, susundan ata ang yapak ni Udonis Haslem. Sa mga posts online, parang pinagre-retire na si Kevin Love. Pero base sa kanya, gusto pa rin niyang bumalik next season at wala pa rin siyang balak mag-retire. Meron siya last season na 11 minutes, 5 points at 23 games. Naintindihan na di umano ni Kevin Love kung anong role ang pagiging bench player. Wala stick din. Ang nirereklamo kasi ngayon ng ibang mga player, kulang ng mga veteran yung mga teams. Mostly mga bata na ang naglalaro ngayon. Pero ang katulad ni Kevin Love, malaking epekto pa rin sa isang batang team. Yung dati naman niyang teammate sa college na si Russell Westbrook, kino-call out na ng ibang fans na mag-retire dahil ilang failure na ang nangyari sa kanya. May player option pa si Westbrook. Best option sa kanyang i-accept ang kanyang player option kesa sumubok sa free agency. May problema nga lang ang Nuggets. 7 million away na lang sila sa second tax apron dahil nag-take effect na ang kontrata ni Jamal Murray. Ay ang hinahabol nga dito sa Nuggets, makakuha ng panlaban na lineup para hindi masayang ang prime ni Nikola Jokic. Nagkakaroon pa ng issue kay Westbrook na siya ang naging dahilan kung bakit tatanggal si Coach Mike Malone. Pangalawa, kung i-retain din kasi ng Nuggets ang contract ni Westbrook, limited na sila mag-upgrade. Ang posible kasing makaresolve talaga nun, i-trade nila si MPJ. Kung hindi naman gagawin yun ng Denver, merong 7 million combined na player option si Saric at si Westbrook. Dumaan pa sa surgery si Westbrook sa kanyang kamay na nakuha niya pa nung regular season, kaya pala hindi maka-layup. Wala na ding initial report sa ngayon kung anong gagawin ni Westbrook sa kanyang player option dahil nga tinanggihan niyang sagutin yung tanong na yon ng mga media nung malaglag sila. Mag-iiba kasi yung desisyon ni Westbrook kung sakaling i-accept niya ang kanyang player option tapos i-trade naman din siya paalis ng Denver. So far kasi walang nagkaka-interest dito kay Westbrook outside ng Nuggets, lalo na sa free agency.